Kayo ba ay masaya na namumuhay sa isang isang bayan na puro sindikato? Kasi sabi ko nga, dumudugo ang aking puso para sa inyo, 'di ba? Pinipilit ko lang na intindihin kayo, na duwag ba kayo or what, pero hindi, eh. Sabi nga na nag-comment kanina na minsan nakakabwisit na rin talaga yung mga Pilipinong walang walang lakas ng loob. Walang hindi marunong lumaban para sa katotohanan. Well, sabi nga nila kapag hinahayaan mo kaya nga ako ng lumalaban, nakikipagsapakan at, junggulan, para sa I think it's okay to share. Nagkita kami ni Sister Sara Balabagan, sister in Christ ko 'yan, eh. Si Sara na kung saan na siguro naman alam niyo kung anong naging nakaraan ni Sara Balabagan at young age sa kahirapan ng pumunta ng Middle East. Dahil siya ay maalindog nung panahon na yon, nung niyang kabataan, siya ay pinagtangkaang gahasain ng kanyang amo. Hanggang sa pinagtanggol niya yung kanyang sarili at ginurgur niya. At muntik na siyang mabitay nung panahon na yon. It just so happened na iligtas siya ng gobyerno nung panahong yaon. Okay? Hindi na ako mag-into details, pero may tinanong ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Sister, kung ikaw ba babalikan mo yung panahon na at that age, young, beautiful, 'di ba, na nasa Middle East na pinadala ka ng iyong pamilya para magtrabaho at makaahon sa buhay dahil marami silang magkakapatid at, dumating sa punto ng buhay mo mangyari uli sa'yo at this point, at this, state of mind," sabi ko sa kanya, "Gagawin mo pa rin ba na gurgurin yung taong yun, dahil gagahasain ka." Okay? Ang sabi niya sa akin, "Yes, sis." Okay? "Yes, sis, kasi kailangan, yun ang yun ang dapat kong gawin at yun ang naisip kong gawin para ipagtanggol yung sarili ko." At during that time, kaya nga hangang-hanga ako sa babaeng ito, dahil during that time, kahit na sinabi pa na ako ay bibitayin na, ang sinabi niya sa akin, na-interview ko siya in the past, di ba? For sure, nakita niyo, na parang, kahit na mamatay ako, parang gano'n yung tema. Kahit na bitayin ako, basta nagampanan kong ipagtanggol ang sarili ko. 'Di ba nakakaiyak 'yun? Na kasi hodang mabitay siya, muntik na siya, pero may plano ang Diyos sa kanya. Marami pa pala siyang misyon, 'di ba, sa buhay niya. So ano, she is happily married, na pinandigan ng taong, shout out kay Brother June, na nagmahal sa kanya. They have 2 kids, wonderful kids, smart, na-meet ko kahapon. Well, that was the other day. So, nakakatuwa na sa kabila ng karimlan, ng dilubyo ng buhay mo from that situation na gagasain ka, gugurgurin ka, whatever, na ipagtanggol mo dahil naniniwala ka na yung panahon na yan ay yun ang pwede mong gawing yun lang ang pwede mong gawin, ipagtanggol mo yung sarili mo dahil alam mong mali ang ginawa sa'yo, naggagasain ka. 'Di ba? Shout out sa asawa ni Jervil Luistro na sangkot sa panggagahasa. Sana nga lang ginorgor siya nung biktima niya, 'di ba? Para may laban naman yung biktima kasi I will do the same. Gugurgurin ko rin. So, eto yung sinasabi natin, fast forward, tapos tinanong niya ako, si Sara Balabagan, sabi niya, "Ikaw sis, kung babalikan mo ba nung time kasi Marcos, pareho kami, Marcos supporter ka. Pinagsisihan mo ba yung pag-expose mo sa mga, sa mga kung ano man in-expose mo?" Sabi ko, "Hindi ko pinagsisihan." Okay? Hindi ko pinagsisihan kasi nasa dugo na namin ang lumaban, ang pagiging palaban, hindi lang literal, physical, kundi palaban para sa buhay mo. Sa buhay ko, buhay mo, buhay ng pamilya mo. Kasi kung kung paulit-ulitin kayong bigyan ng ayudang maliliit na barya, okay? At bangag-bangag kayo, then you will be forever like that. Kaya ako, hindi ko pinagsisihan, may kumpara lang natin sa mga sitwasyon na tinumba ko ang mga bangag sa pamamagitan ng bunganga ko. Actually, they are tumba na sa katotohanan dahil nakita nyo na tanga lang talaga ang mga pinklawan, ang mga addictus, ang mga they're not really tanga. Sakim, greedy kasi nakatanggap sila ng maleta. Ang inaantay na lang natin time para lumabas ang tao. Wala na po kasing wala nang patutunguhan ng bayan ninyo. Kahit anong daldal ko dito.
Kahit anong pakinig niyo sa Senado, putang ina, ito may bagong bills. Sabihin nila, oh, may bagong bills, waling-waling. Ba? Waling-waling, sinungaling. Kahit nasabihin pa na ganito, ganyan, mayroon tayong sinusulong natin ang ekonomiya ng bansa, it's all fucking bullshit. Okay? Baka daw si Amy din, sabi ni Blue Magic ang bumaliktad. Kanya fucking believe that kung babaliktad si Amy, no? Tapos boboto sa against kay Inday Sara. Eh di, all throughout, tama na naman si Maharlika. Di ba? Pero wag natin pangunahan. Tignan natin. Malay mo, bigla kayong umalsa. Bigla kayong manindigan at tanggalin nyo si Bangag. Oh. Di wala na tayong problema. Malay nyo, tumayo ang mga buto ng mga sundalo at nanindigan at tagpasin ang buto ni Susubels. Only God knows, sabi ni Cons. Panginoon, Diyos man lang ang pag-asa natin. Exactly. And you people, dahil nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Right? Wala nang patutungan ng lahat ito pinag-usapan natin to interconnected, corroborated, lahat. Ekonomiya, pagnanakaw nila, pag-usapan natin ang delubyo, sakuna. Papasok na naman tayo sa mga senador na magnanakaw. Bakit? Ninakaw nila ang kaban ng bayan. You talk about education. Bakit ang mga kabataan natin? Mahina ang mga kukote. Alright? Kasi ngayon ay mga bata nasa internet. Actually ako, kung ako magkakaroon ng batas, tama ba? If I have the power, hindi ko hayaan magkaroon ng maraming panahon ang mga bata sa internet. Ang dami ng mga bata na nasisiraan ng ulo dahil sa internet na yan. Dapat 18 years below. Nakatutok sila sa kanilang pag-aaral, mga extracurricular activities, mga programa sa school. Pero tignan mo yung basketball player. Mukhang may foul play. I'll talk about that later. Kasi meron yung connection sa mga matatandang sumusupsop ng buto. Puta, ngayon na lahat na ng topic natin, may mga sumusupsop ng buto. Totoo ha. Itong mga estudyante, mga basketball player, may anggulo ng mga sumusop, may mga, sila, minamaltrato ba tawag doon? Minomolestya sa ngalan ng fame. I'll talk about that later.